Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Lumabas ng umagang-umaga ang may-ari ng ubasan upang humanap ng mga manggagawa. Nang magkasundo na sila sa upa na 1 denaryo maghapon, sila'y pinapunta niya sa kanyang ubasan. Lumabas siyang muli ng mag-iikasyam ng umaga at nakakita siya ng iba pang tatayo-tayo lamang sa liwasang bayan. Sinabi niya sa kanila, "Pumaroon din kayo at magtrabaho sa aking ubasan at bibigyan ko kayo ng karampatang upa." At pumaroon nga sila. Lumabas na naman siya ng mag-iikalabindalawa ng tanghali at ng mag-iikatlo ng hapon, at gayon din ang ginawa niya. Nang mag-iikalima ng hapon, siya'y lumabas uli at nakakita pa ng mga ibang wala ring ginagawa. Sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo tatayo-tayo lang dito sa buong maghapon? Wala pong magbigay sa amin ng trabaho," sagot nila. At sinabi niya, "Kung gayon, pumaroon kayo at gumawa sa aking ubasan." Pagtatakip silim, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, "Tawagin mo na ang mga manggagawa at sila'y upahan, magmula sa huli hanggang sa unang nagtrabaho." Ang mga nagsimula ng mag-iikalima ng hapon ay tumanggap ng tig-1 denaryo. At nang lumapit ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon. Ngunit ang bawat isa ay tumanggap din ng 1 denaryo. Pagkatanggap nito, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sabi nila, "1 oras lang pong gumawa ang mga huling dumating, samantalang maghapon kaming nagpagal at nagtiis ng nakapapasong init ng araw. Bakit naman po ninyo pinagpare-pareho ang upa sa amin?" At sinabi niya sa isa sa kanila, "Kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't nagkasunto tayo sa 1 denaryo? Kunin mo na ang ganang iyo at umalis ka na. Maano kung ibig kong upahan ang nahuli ng tulad ng upa ko sa iyo? Wala ba akong karapatang gawin ang aking maibigan sa ari-arian ko? O naiinggit ka lang sa aking kabutihang loob? Kaya't ang nahuhuli ay mauuna, at ang nauuna ay mahuhuli." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din natin ang mga kasama natin online, lalo na po mga may sakit, ang mga nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating simbahan sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng linggo, araw ng Panginoon, araw ng simbahan, at tayong lahat natitipon dito upang bigyan siya ng ating pagpupugay. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Kung pinakinggan niyo pong maigi ang Ebanghelyo ngayon, aaminin natin na nag-iiwan to ng isang di kagandahang pakiramdam, sapagkat para bagang ipinapakita at ipinapaalala sa atin, parang hindi patas ang buhay. Siguro nga sa labas, ganun na yung pakiramdam natin, hindi patas ang buhay.
Makailang beses natin nararamdaman yan. Lalo na kapag nakita tayo, mukhang sagana yung mga palalo at kawawa yung mga mabuti. Hindi patas ang buhay. Mukhang nakakapasa yung nangangopya. Yung nagsisikap, pasang-awa lang. Hindi yata patas ang buhay. Titingin ka siguro sa salamin, sabi mo, hindi naman ako ganong, may itsura naman ako. Pero bakit yung mukhang mas may itsura naman ako? Nakita mo siguro ngayon sa simbahan, may kasama. Buti pa siya. May love life, may partner. Ako wala. Hindi yata patas ang buhay. Makailang beses nating nararamdaman na hindi patas ang buhay. Tapos ngayon sa Ebanghelyo narinig natin, parang hindi rin yata patas ang buhay. Narinig natin yung kwento, may mga tinawag yung may-ari ng ubasan. May tinawag ng alas 6 ng umaga, alas 9, alas 12, alas 3, alas 5. Natapos ang trabaho ng alas 6 ng hapon. Lahat sila, mula doon sa nagtrabaho ng alas 6 ng umaga, nagtrabaho ng 12 oras, yung isa alas 5 ng hapon, 1 oras lang ang tinrabaho, pare-pareho ang tinanggap. Kung kayo'y nagtrabaho ng alas 6 ng umaga, sasabihin nyo tiyak, hindi yata patas ang buhay. 1 oras lang siya. Ako 12 oras. Pareho lang kami ng tinanggap. Siguro nga mga kapatid, kung titignan natin ang kwento sa ginawa ng mga manggagawa, parang hindi patas ang buhay. Kadalasan nga ang pamagat ng Ebanghelyo, ang talinghaga ng mga manggagawa sa ubasan. Pero alam nyo mga kapatid, kung titignan naman natin, hindi yung ginawa ng mga manggagawa, kung hindi yung ginawa ng may-ari. Kung ang magiging pamagat na itong kwento ay ang talinghaga ng may-ari ng ubasan, mapagtatanto natin, hindi naman talaga ganun. Hindi naman talaga hindi patas sa buhay. Dahil kung mapapansin po ninyo, hindi lang isa, kundi 5 beses lumabas yung may-ari. Kung kayo po yun, kukuha kayo ng gagawa sa bahay nyo, hindi ho ba susulitin ninyo yung makukuha nyong trabahador? Una, kung makakatawad kayo, tatawad kayo, aminin. Ikalawa, susulitin nyo yung oras. Diba? Babantayan nyo pa yan. Para yung sweldo niya sa isang araw magdamag, sisiguraduhin niya na magtatrabaho siya. Hindi kayo papayag na 1 oras lang ang trabaho, tapos 1 araw na sweldo ibibigay nyo. Papayag ba kayo na sa oras ng trabaho, pabanjing-banjing lang, patulog-tulog, panay merienda? Hindi kayo papayag. Kung kayo ang may-ari, susulitin ninyo yung oras at yung ibibigay ninyo. Pero napansin nyo itong may-ari, kailangan ba talaga niyang lumabas ganun karami? 5 beses? Kailangan ba niyang kumuha ng ganun karami? 1 oras na lang ang tatrabahuhin? Kukunin niyo pa ba yun? Hindi. Pero kakaiba ang may-ari. Sapagkat sabi nga, ang talinghaga ay naglalarawan ng kaharian ng Diyos, ng langit, ng kalakaran ng Diyos. At ang unang aral na ipinapaalala sa atin, sa kaharian ng Diyos, awa, hindi gawa. Awa, hindi gawa.
Minsan nakala natin ang langit gantimpala sa gawa natin. Kaya parang sweldo. Nagpapakabait ako para makapunta ako sa langit. Mamamanata ako, magdedebosyon ako, magpapakahirap ako para ako makapasok sa langit. Pero ipinapaalala sa atin ngayon, sa kalakaran ni Jesus Nazareno, awa, hindi gawa. Makapapasok tayo sa langit, hindi dahil sa gawa natin. Kahit buong araw tayo nandito sa simbahan, kahit ano pa ang gawin natin, walang sino man sa atin ang makapagsasabi kay Jesus Nazareno, papasukin mo ako sa langit ha, ginawa ko to, nagsisimba ako, nagsisilbi ako, namimigay ako sa mga tao. Wala ho. Kung titimbangin lahat ng gawa natin, kahit na napakabuti pa niyan, kukulangin po tayong lahat. Pag sinukat tayo, kahapon kapistahan ni Padre Pio, kung nagmamalaki ka, mabait ka, madasaling ka, baka mahiya tayo pag nakatabi mo sa pila papuntang langit si Padre Pio. At sasabihin pa ni Padre Pio sa iyo, alam mo, hindi ako karapat dapat sa langit. Pag nakatabi mo si Mother Teresa, sasabihin sa iyo ni Mother Teresa, alam mo, napakamakasalanan kong tao. Siguro magkukubli tayo sa hiya. Kasi ang babanal na ng mga taong yun, napakamapagkumbaba at aaminin nila, yung ginawa nila, kulang pa rin. Minsan, konti lang nagawa natin akala natin, may VIP pass na tayo sa langit. Tandaan natin, awa, hindi gawa. Kaya tayo makapapasok lang sa kaharian ng Diyos dahil lang sa awa niya. Kaya nga, naalala niyo isang linggo, makulit si Father, paulit-ulit para lang maalala natin, ano yung unang dasal natin sa misa kanina? Sumunod kayo sa akin, Panginoon, kaawaan mo kami. Konti papasok sa langit, walang gusto ng awa. Tandaan natin, awa, hindi gawa ang magpapapasok sa atin sa langit. Kristo, kaawaan mo kami. Konti pa rin napapasok sa langit, walang gustong magmakaawa. Huli na lang to, huling dasal na to. Panginoon, kaawaan mo kami. Ang gustong pumasok sa langit, pumalakpak ng malakas. May nakita kong di pumalakpak. Sige ka, magkatotoo yan. Hindi gawa. Kahit buong araw kayo magsimba dito, kulang pa rin ang gawa. Aasa lang tayo sa awa ng Diyos. Pero siguro sabihin nyo, ganun ba, Father? Hindi pala gawa. Di wag na akong magpakabait. Wag na akong magsimba. Wag na akong magdebosyon. Hindi naman pala gawa Awa lang. Di magmamakaawa na lang ako. Hindi po yun ang punto ng talinghaga. Minsan nga akala ng iba, ang ganda ng talinghagang ito Yung tinawag nung 5:00, nakapasok pa rin. Kaya di ba may mga ibang tao, ang laging sagot, saka na lang. Magbago ka na, saka na lang. Magsisi ka na, saka na lang. Maglingkod ka naman, saka na lang pag wala na akong ginagawa. Mangumpisal ka na, saka na lang pag may sakit na ako. Magpatawag ka ng pari, saka na lang pag malapit na ako, naghihingalo na ako. Kaya kadalasan di kayo inaabutan ng pari. Ayaw niyong tawagin yung pari pag malakas pa kayo. Gusto niyong tawagin ng pari pag nag-aagaw buhay na. Tapos isisihin niyo yung pari, dumating patay na. Kasi ayaw niyo nung umpisa pa lang. Ang laging sagot natin, sa
saka na lang. Uy, iwan mo na yan. Iwan mo na yung kabit mong yan. Saka na lang. Bitawan mo na yung bisyong yan. Saka na lang. Alam nyo, minsan mga kapatid, akala natin, ang kalakaran ng langit, basketball. Akala natin, ang mahalaga, last 2 minutes. Siguro nga sa basketball, mga kapatid, pinakamahalaga yung last 2 minutes. Kasi nga, kahit lamang ka ng 40 sa first quarter, kung sa huling segundo, nakashoot pa rin yung kalaban at nakalamang ng 1 punto, panalo pa rin. Pero mga kapatid, sa langit, hindi to basketball. Hindi to last 2 minutes. Siguro nga, sabi nyo, bakit yung dumating tinawag nung alas 5, katulad lang nung tinawag ng alas 6 ng umaga? Pakinggan nyo yung kwento. Nung lumabas yung may-ari, anong sabi niya dun sa mga nandun pa nung alas 5? Bakit kayo tatambay-tambay dito? Anong sabi nila? Kanina pa po kami, maghapon na kami nandito, walang tumatawag sa amin. Hindi sila lumabas lang nung alas 5. Sila'y nandun na, pagputok pa lang ng araw. Buong araw na silang nandun, naghihintay pa rin. Umaasa pa rin. Kayo ba? Alam mo matatapos na yung araw, aasa ka ba bang may kukuha sa'yo? Sabi mo, 1 oras na lang, wala na sigurong kukuha sa akin. Siguro uuwi ka na. Di ba pag naghahanap ka ng trabaho, ay alas 4 na, magsasara na yung mga opisina, baka hindi na ako tanggapin. Pero itong mga ito, umaasa pa rin. Kaya, sino raw ang makatatanggap ng awa ng Diyos? Opo, awa, hindi gawa. Ang ikalawang aral, sikap, hindi lusot. Minsan nakala natin, makalulusot tayo sa langit. Sige, kahit masama akong tao, sige, basta magbibigay ako, makalulusot ako. Basta magsisimba ako, pero hindi ako magbabagong buhay, baka makalusot ako. Hindi muna ako magsisisi, mangungumpisal, saka na lang, baka makalusot pa ako. Pero mga kapatid, ang langit, hindi palusutan. Sabi nga ni San Pablo sa ikalawang pagbasa, magsumikap. Siguro nga, lahat tayo may kahinaan, lahat tayo may kasalanan, lahat tayo may kapintasan, lahat tayo nadadapa, pero magsumikap tayo. Kasi ang awa ng Diyos matatanggap nung nagsusumikap. Yung nagsisisi. Yung laging nagsasabi, Panginoon, kaawaan mo kami. Gusto ko magbago. Umaasa ako. Ayaw ko tong masama. Nahihirapan ako magbago pero pipilitin ko. Yun ang handa sa langit. Sikap, hindi lusot. Kaya nga siguro, napakalapit natin sa mahal na pong Jesus Nazareno. Kasi pag nakikita natin siya, bagamat dapang-dapa na, bagamat bigat na sa krus, bumabangon, tumatayo, nagtutuloy sa paglalakbay, nagsusumikap. Alalaong bagay sinasabi natin sa Kanya, tulungan niyo rin po kami magsumikap. Tulungan niyo kaming laging nadadapang bumangon. Tulungan niyo po kaming bigat na magpatuloy sapagkat ang kaharian ng Diyos para sa mga nagsusumikap. Kaya huwag niyong sabihin, hindi na ako gagawa. Awa naman pala. Hindi po. Patuloy natin yung ginagawa natin, yung pagsisikap natin, pero ito'y hango sa awa at pagmamahal ng Diyos. Awa, hindi gawa. Sikap, hindi lusot. Ito ang kalakaran ng Diyos na ibang-iba sa kalakaran ng tao. Kaya't
Sa pagpapatuloy ng misang ito, sama-sama po tayo magdasal. Mahal na pong Jesus Nazareno, narito po kami dahil nais naming maging bahagi ng iyong kaharian. Nais naming makapasok sa kalangitan. Nais naming makasama ka magpawalang hanggan. Umaasa kami, hindi sa aming gawa, sapagkat alam namin kakapusin kami. Umaasa kami sa iyong awa. Kaawaan niyo po kami. Tulungan niyo po kaming magsumikap. Patawad po kung minsan nakala namin lagi kaming makakalusot. Turuan niyo po kaming maging tapat sa kalooban sa pagsunod sa iyo. Bagamat kami laging nadadapa, bagamat kami laging nagkakasala, bagamat kami laging nakakalimot, pabalikin niyo kaming lagi sa iyo. Tulungan niyo mo kaming makabangon at makapagpatuloy, sapagkat awa ninyo at sikap namin ang magtatagpo para kami makatuloy sa iyong kaharian. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen.